ako ang update sa Mima Bells ninyo na missing in action sa vlog lately. So meron nga pala ako dito mga chocolate. Ito ay gawa ng aking neighbor. Ito yung ilan sa mga sample ng mga chocolate na ginagawa niya. Thank you so much, Miss Erica. And kung gusto nyo na matry yung mga chocolate nila, ang sasarap kasi talaga. So if ever na maging available na ito for sale and interested kayong itry itong mga chocolates ng aming neighbor, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. So, ako nga pala ay on the way papunta sa kabila, pero bago pa man din ako makasakay ng tricycle, nadaanan ko tong karinderya malapit sa amin. So natakam ako kasi tinignan ko yung mga nakadisplay na ulam. Ayun, kumain na muna ako ng menudo. And nung nakarating na nga ako dito sa kabila, pinakita ko rin sa mga bagets yung chocolate. So eto na nga at kakainin na natin itong may design. Maganda to pang giveaway lalo na kapag mga binyag, souvenir, diba? So nagpunta ako dito, may mga bit-bit na akong mga damit, pamalit, siguro mga good for 1 or 2 days. Dahil nga, dito kami matutulog. Ang goal ko kasi talaga ay makapag-final linis dito sa kabilang bahay. And nakapag-upload naman ako ng mga dedicated video nung naglinis ako dito. And hindi talaga may iwasan na ang daming mga nakakapon na sa dami ng gamit, daming kailangang linisin dito. Ganun talaga. But anyway, ang akin lang naman, gusto ko malinisan ito bago nga kami lumipat sa Batangas. Inuna ko na muna linisin yung labas na area and then kumain na lang din ako pagkatapos ko maglinis dahil for the pagod ang momshi. So habang naglilinis ako, dinala pala sa mall ni na Ate Ken at Joni yung mga bagets ko. Pag uwi, may mga bagong ganitong parang shoe slippers kind of something. Thank you very much. Sobrang generous naman sa mga anak ko. Thank you. So mga around 10:30 PM na nito, lumabas nga pala ako dahil may magse-celebrate ng birthday doon sa kabila by 12 midnight. Syempre, usually kasi pag may mga birthday nga doon, pag 12 midnight, meron pa surprise na mga cake, ganyan. So, ito nga yung bala kong bilhin, Moonchild. So, ito ay para sa panganay ni Ate Kenny. So, initially kasi, tinanong ko sa Ate Ken, is-surprise pa natin si, Bettina, pag nag-12 o'clock na. Sabi niya, wala pang cake. Sabi ko, sakto lalabas kami. Tapos, alam ko kasi meron nga ganitong cake na binibenta sa malapit na Shell. So, ayan, for the buy na nga kami ng ganitong pinakamalaki. And sinurprise na namin si Bettina doon sa kwarto niya. Siya yung unang nag-blow. Then after, pinagbigyan niya rin si Pink na mag-blow ng candle. Alam mo ngayon ko lang to natikman, napakasarap. Kaya pala nag-trending to noon. And sabi ng birthday celebrant, to natikman niya to. Sabi niya, Tita Ice, parang kalasa to nung binibake mo na cake noon. Medyo hawig ng lasa, pero feeling ko mas masarap yun sa pinagsaluhan na rin namin yung cake, midnight na midnight. So hindi na ako nakatulog dahil nga gusto ko na makapaglinis dito dahil meron kasing gaganapin na handaan, simpleng handaan sa weekend and gusto ko naman na maaliwalas dito sa bahay. So, since nalinisan ko na sa labas, dito naman ako nag-asikaso sa loob. Bale, yung kurtina na nailagay ko, yun pa yung nalabhan ko nung kailan and then pinaglalagay ko na lang din pala dito sa kanilang cabinet, yung mostly nakatambak dito sa lamesa. Then, next naman nalilinisin ko ay itong sa may lababo area. Alam mo na mga oras na to, inaantok na rin ako pero kasi gusto ko sanang matapos na ito para kinabukasan, may party, wala na akong iintindihin. Kumbaga, tutulong na lang ako sa mga kailangang hugasin. And hindi ko naman talaga kailangang maglinis dito. Hindi naman ako required maglinis dito, tumulong sa mga hugasin, magwalis, or kung ano pa. Gusto ko lang siyang gawin. Tsaka aminin na rin natin, nagiging content ko na rin kasi ito. So, good thing din yun para sa akin dahil kahit papano, nakakatulong na ako sa kanila, nakakapaglinis ako. May content pa ako. So, sa iba na hindi matanggap na bakit ako nagko-content ng ganito, gawa na lang din kayo ng content na trip nyo. Char. O kaya, kung ayaw nyo ng mga ganitong content, pwede kayong mag-scroll up or block nyo na lang talaga ako. White yung tiles dito sa may kusina nga nila. Ginamitan ko nga pala ito ng Tough. Though hindi ko siya mababad ng matagal kasi nga after ko maglinis sa kusina, gusto kong malinisan din yung CR. Dahil alam na kapag may mga handaan, although yung mga bisita naman na pupunta, mga kapatid lang din ni Pingo, yung mga anak nila, yung mga partner nila, asawa. So gusto ko naman kahit papano if ever maki-CR sila, mas better, mas maaliwalas, mas malinis yung madadatnan nila dito sa CR. So alam mo, ang bilis lang dito sa video dahil naka-time-lapse. Pero sa totoong buhay, more than an hour kaya ako naglinis ng banyo. Pagkatapos ko maglinis ng banyo, naligo na rin ako. Naligo din yung mga anak ko dahil gising na. So sabay-sabay kaming naligo. Nagwalis na rin ako dito, nagmop. And eto na lang mga tambak na mga damit yung kailangan nilang isort. Kasi hindi ko alam kung kanina
kanin-kanino yan. So, hindi ko alam kaninong drawer or cabinet ko ipaglalagay. So, ililipat ko na lang siguro yun muna sa portal and sila na bahalang mag-sort nun. And so far, ayan, mas maaliwalas na nga ang ating kusina at sala. So, bumili nga pala ako ng buko dito and then meron akong hinahanap na aluminum tray sa may dali kaso hindi ako makakita na may kalakihan. Mga hapon naman, pumunta kami ng Starbucks, binilang ko ng matcha and sandwich yung birthday celebrant. Yun yung pinaka-gift and surprise ko for her. Di na rin ako nag-video nung mismong handaan kasi sobrang busy ko rin dahil tumulong din ako kahit papaano. Then sina Pinggoy, Ate Ken yung in charge sa pagluluto. Kinagabihan, umuwi na rin kami. Grabe yung tulog ko. Talagang straight. Dire-diretso ang himbing ng tulog ko. Kinabukasan pagising ko. Nag-request agad ako ng relocation ulit para sa internet service namin. Kasi nung unang request ko noon, sabi, ay tawag na lang po ulit kayo. Tapos ngayon nga ako, in-advise na tumawag ulit. So anyway, ayun na nga, within 5 business days daw may lilipat na yung internet service namin sa new location. So, once mangyari yun, pwede na kaming lumipat agad-agad. Around hapon na nito, dito nga pala kami nagpunta sa may The Daily Mana. Pangalawang beses na namin dito and this time, meron pa nga silang mga ganitong laruan na pwede talagang magamit ng mga kids or ibang mga client nila habang nagpapalipas ng oras, nag-aantay. So this time, tumambay muna kami sa may alfresco area and then nung na-serve na nga yung food, lumipat na kami dito sa may loob para air condition. Nakakatuwa talaga dahil nga yung mga anak ko, aliw na aliw dito sa mga toys na available nila. And then, first time din namin masubukan yung kanilang mga croissant. Eto, may pa-iced coffee pa nga dito. Nag-try din kami dito ng salad. Order din kami ng spaghetti, mga sliders na burger, and hot dog. So, ayun, siguro mga almost 2 hours din kami dito. So, ayun lang naman ang mga latest chika and update sa buhay ng Momshi. Thank you for watching!